Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayon, babalik na naman tayo sa ating vlog at maraming salamat po sa ating YouTube channel na pinagbigyan pa rin tayo sa ating mga video na makapasok dito at maraming salamat po sa inyong lahat sa aking mga susunod na mga followers at sa mga baguhan na mga followers coming. Magandang umaga po at maraming salamat hanggang ngayon na aking mga followers. Nandyan pa kayo para nanonood sa aking mga video. Ang ating pag-usapan po ngayon ay mutya ng kalikasan na ating nakukuha mismo sa kalikasan. Pero bago ko simulan ang aking kwentong ito ay huwag makalimot na ipindot yung bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi kayong maka-update sa aking susunod na mga videos. Ito na po ang aking ipapakita sa inyo, itong mutya sa ahas. Ahas na balagon. Ito ay, kung nakakita na kayo ng ahas sa gubat na bagin, ito po ang kanyang mutya. Hindi ibig sabihin yung ahas na gumagapang na buhay. Ito ay isang bagin na ahas na may silik sa likod at ito ang kanyang mutya. Ayan, dalawa sila na magkambal na aking nakikita doon mismo sa dulo na kanilang pinaglilikusan. Ayan. Sa nakakakilala sa bagay na ahas, ito po ang kanyang mutya. Ang hitsura sa bagay na ahas, kunwari ito yung bagin. Ayan, ito yung bagin, no? Example lang ito sa inyo. Ito yung bagin, tapos may silik siya dito sa likod, ganon, na bagin. Tapos ang kanyang ikot pa ganon. Para talaga siyang ahas na bagin. Tapos hindi lang yan siya, hindi siya magkatay sa mga kahoy. Mag-ano lang siya, mag-upo siya ng magkatay ganon. Sa lupa lang yan siya pag ganon, maglukot-lukot siya. Ito ang kanyang nililikisan, ito. Ayan. Yun ang tawag sa amin yung bagay na yan na ahas na bagay na ahas na ligaw. Baging ligaw na ahas. Yan ang tawag dito sa amin. Kaya ito ang kanyang mutya na aking nakukuha. 2 piraso. Ayan. Ito ay kanyang binubuhat na pinaglilikisan. Ito. Ayan po ang itsura. Sa nagtatanong kung anong gamit nito, ito ay gamit sa panipas o pampaswerte. Dahil ngayong ahas pampaswerte. Yung ahas din ay maganda rin sa negosyo. Ang nagdadala sa kanyang tipas dahil nga ahas, matakot yung tao, kaya tinatawag siya na panipas. Panipas sa mga masasamang tao. Kung mabigla mo yang makikita yung ahas, matatakot ka talaga. Pwede rin yan tawagin natin na panguntulan na kapangyarihan. Panguntulan, panipas, at pampaswerte. Ayan po. Kung titingnan yung mabuti, meron siyang subok sa gitna. Ayan o. Ayan, kulay brown po yan. Ayan, tapos lagpasan dito sa kabila. Ayan, lagpasan siya sa kabila na kulay brown. Ang isa naman, yung kakambal niya, iba rin. Iba rin ang kanyang kakambal. Brown ang papaikot dito. At sa gitna ay kristal. Ayan o. Kung flashlightan natin yan, tatagos ang ilaw dyan sa batong yan. Kuha tayo flashlight. Ayan. Oh. Tatagos ang ilaw dyan. Tapos, ang kulay niya ay brown sa gilid. Ito. Brown siya sa gilid. Ito, iba naman. Yung kakambal niya, dito sa gitna, brown. Dito sa gilid ay kristal. Kung flashlightan mo yan, ayan o. Tatagos ang ilaw sa gilid. Yan. Pero sa gitna, hindi. O, hindi talaga. Sa gilid lang. Itong kakambal niya, iba. Sa gitna siya, pero sa gilid hindi. O, sa gitna siya. Dito sa gitna naman, hindi, pero sa gilid
tatagos. Yung gilid oh. Yan po ang kanyang pinagkaiba sa magkambal na mutya sa baging ahas na ligaw. Sa nakakaalam sa baging ahas na ligaw, ito po ang kanyang mutya. Ang hitsura sa baging na ahas na ligaw ay karamihan yan makikita sa tabi ng ilog sa napakabundok na lugar. Tapos ang pinagkaiba niyan ay kung tumutubo yan, imbis na bagin siya, dapat sana ay aakyat yan siya sa mga puno para magpadami. Pero ang pinagkaiba sa kanya, yung tinatawag namin ligaw, ang pinagkaiba namin sa kanya na tinatawag namin ligaw dahil nga po ay paikot-ikot lang siya mismo sa kanyang katawan at hindi siya maglilikis ng ibang kahoy o puno o kahit anumang halaman na hindi niya pwedeng gambalahin. Hindi siya maglikos ng ibang puno. Diyan lang siya pa, kumbaga, ito yung puno niya, paganyan lang yan siya. Imbis itong puno niya, maghahanap siya ng mga kahit anong bagay na pwede niyang kapitan. Ito hindi, kaya tinatawag namin yan ligaw dahil nga pagtubo niya, diyan lang yan sa paikot, wala nang ibang kanyang pinag-iikutan, diyan lang mismo sa kanyang palibot. Kung titingnan mo yan malayo, para siyang ahas na natutulog. Ayan, kaya tinatawag namin na ligaw siya dahil nga hindi siya pwedeng maghanap ng ibang mga direksyon na pwede niyang kapitan. Hindi talaga siya kumakapit. Mismo lang ang kanyang katawan, ang kanyang pinagkakapitan. Ayan po katindi yung bagay na ahas na ligaw. Kaya tinatawag namin siya na ahas na ligaw na bagin dahil nga po ang kanyang katawan, ito po yung silik, ito po yung katawan niya, may silik siya dito na yung kilid niya parang may kaliskis ng ahas. Kumbaga para siyang isda na indong o kasili. Kumbaga kung maganon siya, paikot siya para siyang kasili na indong. Mayroon din niyang silik dito. Ubod kung tawagin sa dagat. Kaya napakagandang gamit po yung bagay na ahas na ligaw. Bakit ko ito nakikita? Dahil nga po ito ay aking nakikita doon sa ahas na ligaw na bagin. Ito ang kanyang pinaglilikitan. Kunwari ito yung puno, ginanon-ganon siya, tapos ito po ay aking nakikita sa gitna. Kaya ang malaking katanungan kung bakit siya nakapunta doon at wala namang naglagay doon dahil napaka liblib na lugar dito sa amin na walang tao talaga. Napakabukid talaga siya. Kumbaga virgin forest siya dahil nga po ay pinagbabawal yung pagputol dito sa amin ng mga kahoy dito banda sa area. Kaya yan po ang kanyang mutya at magtataka ka kung bakit nagiging ganito ang kanyang mutya na magkambal. Tinatawag ko ito kambal dahil nga itong dalawa mismo na pinaglilikitan ng kanyang katawan. Pag ganon kasi yan sila. Sana yung grooving niya. O pag ganon. Ganyan ganyan ang itsura nilang dalawa. At itong dalawang ito ay pinaglilikitan niya ganon. Kumbaga gilikusan nila ba. Tapos yung nakita ko, ang una kong napansin itong puti, yung nilikitan niya dahil nga madali lang siyang makita dahil nga yung balat ng ahas na bagin na tinatawag na ligaw, ganito ang kulay ng kanyang balat, brown, hindi mo agad makikita. Ang napapansin ko, yung nakita ko agad siya, itong puti. Nung sinilip ko talaga, nagkadikitan itong puti, tapos pinukpok ko pa ito ng bolo o kutsilyo, ginanon ko. Sabi ko, batuman. Tapos ito, matagal ko itong nakuha dahil nga iyang pinaglilikitan na talaga, pang tinalian niya. Ngayon, pinutol ko yung puno kasi pwede rin yan igamot at ididipinsa din yan. At ito ang aking kinuha, dalawa. Kaya ngayon ko pinapakita sa inyo ang kanyang hitsura. Ganyan ang hitsura niya. Ayan, nagtataka nga ako bakit ganito ang kanyang hitsura na napaka iba ang kanyang mga hitsura. Ang isa naman ito, tatagos ang ilaw dito sa gitna, tapos yung gilid brown. Yung dito naman sa gitna, yung gitna niya brown, sa gilid ay kristal. O malaki ang kanilang pinagkakaiba.
Kung titingnan nyo sa flashlight, malaki talaga. Kung yung isa, yan tatagos yung ilaw yung isa. Ayan, tatagos ang ilaw sa gitna. Tatagos ang ilaw sa gitna, pero yung isa, ito, ay hindi tatagos ang ilaw. Ang ilaw ay dyan lang sa gilid. Ayan. Ayan. Gilid lang talaga. Kaya, imposible talaga na mangyari yan sa kanyon lang kasi ako nakakita ng ganitong klaseng mga mutya. Ayan, imposible talaga na nagiging ganito sila, at sila pa dalawa mismo doon nagtapad o nagdikitan na aking pagkakuha doon. Kaya swerte talaga ang taong makakuha sa ganitong kambal na bato na ligaw pa na ahas na bagin. Kaya yun lang ang aking kwento. Ay sa nagtatanong pala kung anong gamit nito, ay yung gamit niyan ay maaari yang depensa, panipas at pampaswerte. Ayan, panipas at pampaswerte. Maganda ito sa bakbakan. Kung ikaw ay sundalo o pulis, maganda ito sa bakbakan. Pero wag nating subukan dahil Diyos lang ang nakakaalam niyan kung ano ang mangyayari sa atin. Yung atin lang ay ito ay pangalawang depensa. Kumbaga ito ay bulletproof lang natin na nagbaka sakali. Sa naniwala lang kasi dito, tatalab yan. Ayan po ang aking masasabi sa araw po ngayon, at maraming salamat. Sana magustuhan ninyo ang aking video, at yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe para makakita naman kayo sa sunod kong mga upload na mga video. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.